Panginoon ng kalakasan, protection Panginoon, at sa pagbigay mo sa amin Panginoon, karunong ang Panginoon o pangibahagi ang banal na salita Panginoon sa mga hindi pa nila alam Panginoon upang sila ay tanggapin ka Panginoon ang tagapagligtas Panginoon, dahil ikaw lang po mismo Panginoon ang kaya ang sabi ng Diyos, kung may 10 man na nanalangin sa akin sa isang bayan, sa isang lugar, hindi niya ito nitipulin at iligtas niya ito sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, sana naunawaan niyo ang aming bahagi sa inyo at tanggapin niyo si Lord na inyong tagapagligtas, dahil wala talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Malamang paparusahan tayo at ang lahat ng hindi na sumusunod sa Kanya mapunta sa impyerno, dahil lahat nakasulat talaga yan sa Biblia sa Bayag 20:15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. At mayroon pa sa Roma 14 ay nandyan lang nakikinig sa lahat ng lumalapit sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya, humingi na tayo ay baguhin dahil siya ay nagpakamatay para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ayaw niya na mapunta tayo sa impyerno dahil lahat tayo mahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kayong makinig sa bulong-bulong ni Satanas. Ay, huwag kayong mag-ano dyan kasi nga hindi ang totoo. Alam niyo, totoo ang impyerno. Doon na natin malalaman yan, mga kapatid. Pag wala na tayong buhay, lahat tayo husgahan ayon sa ating mga gawa. Kaya sa panahon na ito, ang mga lugar na inatake na ni Satanas, yung pinaparusa na ng ginawa, binigay ko sa iyo, binigyan kita ng araw-araw, kalakasan. Ano ginawa mo? Saan mo ginamit ang iyong kalakasan? Ang iyong katalinohan, saan mo ginamit? Ilang taon ka na ngayon? Tanungin niyo sa sarili niyo, kailang taon ka na? Sa araw-araw na binigay ng Diyos sa inyo ng kalakasan, pangangailangan, binibigyan kayo, ano saan niyo ginagamit? Ginamit mo ba niyo ito sa Panginoon o ginamit lang sa inyo sa pangsarili niyo pangangailangan? Kaya bago pang lahat, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran ng Diyos dahil lahat naman tayo nakakasala. Wala lang kwenta, ito yung banal na salita. Kung magbasa kayo ng Biblia, mabuksan ang mga puso at isipan nyo na ganito pala, bawal pala ganito, bawal pala lahat ng gumagawa ng ganito ang punta sa impyerno, mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam nyo ba, ang makapasok lang sa kaharian ng Diyos, ang sumusunod sa Kanyang utos, hindi, walang mga makasalanan, kahit mayaman ka, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos, kahit napakayaman natin. Wala yan sa Diyos, kasi ang Diyos ang may ari ng langit at lupa. Ang lahat ng mga ginagamit natin sa araw-araw, sa Kanya lahat at binawi ng Lord yan, pati ang buhay natin. Magsusulit tayo sa harapan niya. Ano man yan dito, bawal yung ganyan. Pero alam niyo ang Diyos, kaya ayaw, marami siyang pinagbawal dahil ayaw niya mapapahamak ang ating mga kaluluwa sa impyerno. Kasi si Satanas gusto niya ng lahat ng mga tao makasama niya sa impyerno. Ito yung impyerno, dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Nais niyo bang mapunta doon? Kaya kung ayaw niyo naman, makinig kayo sa salita ng Diyos. Kung may Biblia kayo, buksan niyo ito dahil ito ang magpapalaya sa inyo sa kasalanan upang tayo ay maligtas. Susulit tayo sa harap ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Kaya habang may buhay pa tayo, humingi na tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kasi lahat naman tayo nakakasala. Tanggapin tayo ni Lord kung puso tayo lumapit sa Kanya at humingi ng ating kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan dahil tayong lahat ay makasalanan at si Lord Jesus Christ ay nagpakamatay upang tayo iligtas, hindi tayo maimpyerno. Pero ang mga tao ay sasabihan na huwag na kayong gumawa ng kasalanan, huwag na kayong magsimba sa mga Diyos-Diyosan, mga gawa ng tao. Bawal man yan dito, bawal yung ganyan. Pero alam niyo ang Diyos, kaya ayaw, marami siyang pinagbawal dahil ayaw niya mapapahamak ang ating mga kaluluwa sa impyerno. Kasi si Satanas gusto niya ng lahat ng mga tao makasama niya sa impyerno. Ito yung impyerno, dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Nais niyo bang mapunta doon? Kaya kung ayaw niyo naman, makinig kayo sa salita ng Diyos. Kung may Biblia kayo, buksan niyo ito dahil ito ang magpapalaya sa inyo sa kasalanan upang tayo ay maligtas. Susulit tayo sa harap ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Kaya habang may buhay pa tayo, humingi na tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kasi lahat naman tayo nakakasala. Tanggapin tayo ni Lord kung puso tayo lumapit sa Kanya at humingi ng ating kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan dahil tayong lahat ay makasalanan at si Lord Jesus Christ ay nagpakamatay upang tayo iligtas, hindi tayo maimpyerno. Pero ang mga tao ay sasabihan na huwag na kayong gumawa ng kasalanan, huwag na kayong magsimba sa mga Diyos-Diyosan, mga gawa ng tao. Salita sa kanila
buwasan nila ang kanilang kasalanan, hindi pa rin sila hindi sila nakikinig. Nakinig man, pero ang mga salita na pinabagi sa kanila, ilalabas lang sa kabilang tainga. Kaya wala pa rin pagbabago ang mga tao. Hindi sila naniwala na ang Diyos mismo na magpaparusa sa lahat ng mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Diyos, tayo ay magsusulit pagdating na araw sa ating mga kasalanan sa harapan mismo ng Diyos. Dahil ngayon sa Roma 14:12, ang bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Kailan pa tayo maghingi ng kapatawaran? Wala pa tayong buhay. Pag wala na tayong buhay, wala na tayong pag-asa magbalik. Salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kayamanan. Pero ninuna pa nila ang mga makamutong gawain sa kayamanan. At alam niyo pa, pag nagalit na ang Diyos dahil ang mga tao, dahil sila yumaman na o ano man nangyari sa kabuhay nila, hindi na nila naalala ng Diyos. At pag may nagbahagi ng banal na salita, tinatawanan. Pero pag dumating ng araw, kung hindi natin alam kung tatama ang lindol, anumang bagyo, wala na tayong oras na humingi sa Diyos. Kung nakikita niyo sa Facebook ngayon, sa YouTube, salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kayamanan. Pero ninuna pa nila ang mga makamutong gawain sa kayamanan. At alam niyo pa, pag nagalit na ang Diyos dahil ang mga tao, dahil sila yumaman na o ano man nangyari sa kabuhay nila, hindi na nila naalala ng Diyos. At pag may nagbahagi ng banal na salita, tinatawanan. Pero pag dumating ng araw, kung hindi natin alam kung tatama ang lindol, anumang bagyo, wala na tayong oras na humingi sa Diyos. Kung nakikita niyo sa Facebook ngayon, sa YouTube, ito sa Panginoong Diyos na nagbibigay din sa kanila ng buhay. Kaya ang sabi sa Biblia, kung may 10 man na nanalangin sa Kanya at humingi ng kapatawaran at nagnanalangin o pagliligtas ang kanilang bayan, hindi ito ninipuli ng Diyos. Kasi sa lugar na yon, wala ng tao na nanalangin, wala nang lumapit sa Panginoon o pagliligtas ang isang lugar, kaya sila ay napapahamak. At ng oras ng nilindol ang mga lugar, wala na silang oras pa na humingi ng kapatawaran dahil ang karamihan doon ay namamatay na. At wala nang oras sila na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil alam nyo ba, ang sabi sa 2 Pedro 3:4, ang sabi ng Diyos, ayaw na inakala ng ilan at nais ng Diyos na ang bawat isa ay maliligtas at tumalikod sa kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na may mapahamak. Nawa mga kapatid, tanggapin natin si Lord ating tagapagligtas upang ilayo tayo sa anumang mga nangyayari ngayon ng mga napakalakas na lindol. At alam niyo ba, walang makakapigil sa parusa ng Diyos sa galit ng Diyos dahil ang mga tao ngayon, iniisip na lang nila kung paano sila yayaman, hindi na nila nakalimutan na lang mananalangin, magsimba ito sa Panginoong Diyos na nagbibigay din sa kanila ng buhay. Kaya ang sabi sa Biblia, kung may 10 man na nanalangin sa Kanya at humingi ng kapatawaran at nagnanalangin o pagliligtas ang kanilang bayan, hindi ito ninipuli ng Diyos. Kasi sa lugar na yon, wala ng tao na nananalangin, wala nang lumapit sa Panginoon o pagliligtas ang isang lugar, kaya sila ay napapahamak. At ng oras ng nilindol ang mga lugar, wala na silang oras pa na humingi ng kapatawaran dahil ang karamihan doon ay namamatay na. At wala nang oras sila na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil alam nyo ba, ang sabi sa 2 Pedro 3:4, ang sabi ng Diyos, ayaw sa Panginoon. Kay Lord, maraming salamat sa bagong ito. Binabalik ang papurit sa salamat sa nakilang pangalan ng si Yeshua Mashiach Christ. Kaya mga kapatid, nandito po kami ngayon upang ibahagi sa inyo kung ano man nangyayari sa mundo natin ngayon. Dahil ang sabi sa kasulatan, kung ano man ang nangyayari noon, ganun din ang mangyayari ngayon. Kung sa panahon ni Jonas, si Propeta Jonas, na ang Ninive ay puro mga kasalanan ng mga tao, at inutusan si Jonas na papuntahin sa Ninive, pahamak, at binigyan lang sila ng 40 days. Kung hindi pa sila magbagong buhay, sila ay papatayin ng Diyos. At hindi humingi ng Diyos kung bata ka man, buntis ka man, matanda, o sino man na makamayaman. At ang nais ng Diyos na sila ay maligtas. Kaya sinutusan si Propeta Jonas sa pumunta sa Ninive, at sila naman ay tinanggap ng paalala ni Jonas dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ang lahat ng mga tao sa Ninive. At sila ay nag-ayuno at tinanggap nila si Lord at sila ay nagbagong buhay at iniwanan nila ang kanilang mga kasalanan. At dahil sa nalinipulit sila ng Diyos sa loob ng 40 days, at dahil sila ay nagbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Diyos, at tinanggal ng Diyos ang parusa sa
ngayon upang ibahagi sa inyo kung ano man nangyayari sa mundo natin ngayon. Dahil ang sabi sa kasulatan, kung ano man ang nangyayari noon, ganun din ang mangyayari ngayon. Kung sa panahon ni Jonas, si Propeta Jonas, na ang Ninive ay puro mga kasalanan ng mga tao, at tinupulsan si Jonas na papuntahin sa Ninive ng lahat ng bagay sa lupa man o sa langit, at ikaw din mismo, Panginoon, ang magpaparusa sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon, at ikaw din ang magligtas sa lahat ng umasa at sumusunod sa iyong mga utos. Kaya maraming salamat, Panginoon, at nawa, Lord, ang mga tao na nakikinig ngayon, Panginoon, i-bless ang kanilang mga buhay, Panginoon, na hindi sila mapapahamak, gano'n din ang kanilang mga mano sa buhay na nasa malayo, Panginoon, ilayo mo sa mga malalakas na lindol at mga bagyo at mga kaparusan, kapahamakan, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang